will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Sinta at hawak ang iyong kamay at tayo'y malalakbay sa panahong ako'y iyong kasabay. At sa bawat letrang binigay, mahal kita aking taglay. Minu-minutong hawak ang iyong kamay. Nakakulong ako sa pangakong iniwan mo, dahil sa mundong ito di tayo ang pinagtagpo. Sa pag-aplos ng karagatan, ating nakaraan, di na babalikan ang dating nakaraan. Nakakulong ako sa pangakong iniwan mo, dahil sa mundong ito di tayo ang pinagtagpo. Mahal ko. Oh, di ba? Nakakatuwa naman. Sobra naman. Ang lamig-lamig naman ng umaga natin. Mas pinalamig pa ni John Ivan Josue. Tama ba? Josue. Yes, Ayan. Josue. Good morning. Nako, gawin nating gloomy, hindi gloomy ha, ang Monday dito sa Morning Balitaktakan. And ang napakinggan nating kanta ay original composition ni John Ivan, Yes, which is entitled Bihag. In English, Ano? Capturalization. Wow, ang layo. Ang lapit pero ang haba. Capture. Capture. Oo, nakakatuwa Oo. naman. Si John Ivan ba ay matagal nang naawit? Yes po, since grade 8. Grade Grade 8. 8. Anong grade Anong yun? grade mo na ba? Magsa-second year na po. Oh, so it's been parang 4 years. Yes Oo, po. tagal-tagal na Tagal ha. na. Ito ba yung pinakauna mong kanta na ginawa? Yes po. Kinumpos? Last year, which is biglang pumasok sa akin yung reason na gusto kong gumawa ng kanta kasi
dahil sa past na nangyari. And that's the ganun ba reason yun? why Bihag yung title ng song ko. Cause dahil din sa nasaktan din po ako. Nasaktan ka. Kaya pala Grabe. So, nabihag ka sa isang pagmamahal na hindi ba natuloy? Natuloy Yes naman. po. Or, Natuloy, pero- Hindi natuloy. Oo, pero, sige. Dahil po sa toxic relationship. Toxicity. Both sides. Both So sides. toxic ka din. Yes At po. saminado Ay, ka. Oo, May iba kasi- kasi na toxic na sa relasyon, Oo. pero sinisisi lang Yung talaga. ibang partner, totoo yan. Oo. Perfection to the maximum levelation ko dun sa part na yon. Meron bang kasama pa yung kantang Bihag? Baka naman meron pang siyang kadugtong. Wala na. Wala na po. Wala na. Bihag. And then after that, Kulong, charet. may iba pa ba? Yes May po, iba may pa. iba pa po. Ano May bang iba may pa. naiisip ka na bang parang gustong isulat o may naumpisahan ka na? Parang sa akin po kasi is, gusto kong i-ano yung kanta ko sa mga friends ko na in love din. So, sa sakit, then papunta sa in love, gano'n. Oy, meron ka lang lyrics nun? Still composing po. Ay, still composing pa lang? Yeah. Ay, was pa lang nagawa talaga? Wala po pa, yes po. Oo, pero kung sakaling bibigyan mo siya ng tono ngayon, kaya mo na ba? Kumpleto na ba? Oo, hindi pa. Kaya naman po Sige siguro. nga, subukan mo nga. Kahit Oh, sa chorus sample part naman, lang. oo. Oo. Sige, go. Nakita ko kayo na nagmamahal ng totoo, dahil sa mundong ito iba pa rin kayo. Ang ganda ng sakit, boses oo. niya. Alam mo yung boses mo, ito tissue. Oo. Mala TJ Monterde. Oo, yun yung hinahanap ko kanina pa. Mala TJ Monterde. Pamoira. Alam mo na, Pamul. may pahagod talaga siya. Pero ganyan Nasali ka oo. ba sa mga contest? Yes po. Barangay po. Yeah. Mga barangay contest. barangay levels pa lang. Yes po. Pala. Oo, pero hindi ka pa nag-city Hindi wide. pa po. Uy, meron yatang niluluto ngayon na competition. Totoo. May Diba? nakita Itry mo ako minsan. recently Oo. lang. Try natin Oo, sumali. nanalo ka na rin naman lang sa mga barangay levels. Hindi po naka-experience na ganun. Kasi, it's got talent po. So, different talents yung okay. nangyayari. Pero ano pa rin, malay natin may mga chances talaga na Yes. hindi man tayo nanalo Yes sa po. una, mananalo at mananalo naman tayo sa pangalawang salang natin. Hindi At saka ano na lang. usually kasi pagdating sa mga Pilipino and let's be honest about this, Yeah. karamihan ng mga gusto ng mga Pilipino, yung mga bumibirit. Yung Yeah. Ang mga matataas. gusto nilang mga kanta, ang mga singers, yung tipong halos pamatid ugat na sa leeg Ay, ang totoo. gusto. Ay, napansin ko Diba? din yan actually. Parang sa ibang bansa lang yung mga nakaka-appreciate talaga nung parang mga bossesan ni John Ivan na yung ganon. Palasing na yun Diba? Parang nga, hindi masyado pa diba? Kung tutusin dito sa Pilipinas, parang underground pa lang yung peg niya, pero hindi nila na kikita sa mga singing contest, na yun din dapat yung mga na-promote natin. Totoo. Ang galing mo kung tutusin. Kaya, ano ka lang, makisali Pagpatuloy ka lang mo makisali lang ka yan. lang sa mga contest. Malay natin. Oo. one May plano day. ka bang magkaroon ng album in the future? Yes naman po. Kasi, since I was in grade 11, plano ko talaga mag-compose ng song ko na magkaroon din ng sariling album po. I see. Kasi, nung nagkaroon ako ng event here sa Baguio, kinakabahan po ako kasi first time ko din na tumungtong sa mga ganong events. Oo. Yes Pero po. originally, from anong... I'm from Ilocos Sur po. Saan sa Ilocos Sur? Santiago po. Santiago! Malapit lang siya sa Sinai. Sinai. Kung taga saan naman ako. So, Oo. nag-iilocano ka? Yes po. Anong Ilocanong kantang alam mo? Go, kantahin mo. Silapan ka. Uy, Ganun ba? Anong alam mo kanta? Agsipot-sipot ka, ganon, hindi. May alam kang kantang Ilocano. Agkaiba-kaiba man dahil ito Sige eh. nga, Paano go. yun?
Kaya man daytoy barukong ko, no di ka makasangpet usan ka to'y biyak ko. Papapanam di soras tirabi napangkan sa manet nag-happy-happy. Parang ang dating yung Tapos gaganong ko, ang galing! Ang saya! Pwede palang ganong tono. Parang pwedeng ganun to. Kanta talaga yun. Oo nga, pero di ba paano yun? Malively. Oo, pero ang pero ang ganda pwede pala doon. Acoustic version kasi. Oo, ay, ang galing. Galing naman ito. May iba ka pang alam na ibang kanta? Ilocano. May Ilocano? Ajay, Ayun lang. Malambit to Dahil Ilok. Tapos gawin mo nga siyang ganon. Yung ganon yung boses. Go. Go. Parang hirap. Manang bitay, hilukan mo man, sa bintana, ikaluktadan. Ganon! Uy, nila. Saan ka ba nila mapapakinggan or saan ba nila mapapanood yung mga Covers mo, mga kanta na mo? mga kanta mo? Sa TikTok po yung marami akong covers na pinost. And sa Facebook naman, siguro our first cover, which is The Mahika, na mapopost pa lang soon. And yes po. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako kung kanina, sobrang na-enjoy natin ang boses ng isang Jaina Ivan kasi nga napakalamig ng kanyang bosisan. Aba, ngayon naman, ibang-iba naman ang magpapasigla sa ating umaga dahil sa mga kaganapan over the weekend. Nako, overwhelming ng mga nakita natin, ano, at yan ang mapapanood natin ngayon. Ano nga ba ang mga naganap nitong Baguio Bridal Expo 2025? Alamin natin yan dito sa Big Bigat. Oh, akala niyo ikakasal na ako, no? Nako, chill lang mga bes. Hindi pa ready ang puso ko. Pero ready na ako to explore the Bridal Expo dito sa Baguio City. Ang ikalimang edisyon ng Bridal Expo Baguio 2025. Kaya naman samahan niyo ako maging feeling bright today at baka sakaling dito ka na mahanap ang aking groom choice. Unang pasok pa lang sa Falcon Hall ng Newtown Convention Center, feel mo na agad ang energy. Mula sa opening program, hindi nagpahuli ang mga supplier, exhibitors, soon-to-weds at creatives. Lahat present at ready sa ribbon cutting, kung saan officially nang binuksan para sa publiko ang Bridal Expo Baguio 2025. Abay, bonggang-bongga talaga dahil pagkataas sa Eagle Hall, bumulaga na ang iba't ibang booths at wedding offers from bridal gowns, floral arrangements, photographers, caterers, and makeup artists. Lahat nandito na. Abay, talaga namang one-stop shop pagdating sa celebration mo. Isa sa mga exhibitors na nag-participate sa event ay si Izon Villanueva, isang mobile bar owner at professional event host. Yeah, actually big help sa amin, no? Yung mga expos like this kasi like pupunta lahat ng soon-to-weds dito na client and nasa-showcase namin and napapatikim din namin in our case na we are offering drinks. Natitikman nila yung mga offerings namin like our coffee and all. So, mas my personal touch yung pakikipag-usap namin and communication with our couples and soon-to-wed clients. At hindi lang si Izon ang natuwa sa ganitong event, pati na rin ang artist na si Verona Jean Acosta. I want people to wear their own story. So it's through art. So because of that, I want them to tell me what they want to show through the art pieces.
Actually, naganahan po ako na bumalik and to continue as an exhibitor po annually. Kasama rin sa mga dumalo ang mga excited na visitors na gustong makakita ng suppliers first hand. At syempre, ang mga couples na gustong maghanap ng wedding inspiration. Na nandito na lahat, you can see na, ay, okay pala yung ganong idea, nakikita namin. So, it's nice. Very perfect. Actually, big help po sa amin yung Career Expo kasi especially for us, itong Bridal Expo kasi hindi po kami from here, Baguio. We are from Makati pa po, but we prefer to be wed here in Baguio po. So yung expo po na to, malaking help po siya talaga sa amin at sinadya po namin siya para mas makakuha po kami ng mas maraming suppliers and naging all-in-one na po kasi siya for us. Pero ito, hindi lang exhibits ang meron dahil nagkaroon din ng sunod-sunod na events sa 3 araw na Bridal Expo. Unang rampa sa stage, ang Bridal Runway Parade, kung saan busog na busog ang mga mata mo sa mga eleganteng designs ng mga designer. Nagkaroon din ng cakes craft and creativity workshop. Perfect para sa mga gustong mag-DIY ng wedding cakes o gumawa ng home business after the big day. Cute alert! May naganap din na kids fashion show kung saan bumita ang mga chikiting suot ang napaka-cute at super stylish na gowns mula sa iba't ibang designers. Nagkaroon din ng black tie fashion show kung saan ipinakita ang kahalagahan ng pagsusuot ng formal attire sa mga special occasions. Hindi nagpahuli ang mga models suot ang kanilang mga sizzling gowns at dashing tuxedos. All from wonderful designers, aba, pang red carpet ang datingan. O ano, perfect ba ang 5th edition ng Bridal Expo Baguio sa lahat ng hanap mo? Yes, Baguio Bridal Expo is perfect. Bridal Expo Baguio is Perfect! Yes, masasabi ko talaga that Bridal Expo Baguio is the perfect place, the perfect platform for, of course, number one is yung mga exhibitors natin to gather. And of course, we have a common goal, which is to really serve our soon-to-wed couples and life celebrants to make these dream events a success. 3 araw na puno ng deal, creativity, at good vibes. Iyan ang hatid ng Bridal Expo Baguio 2025. Abay ka perfect naman, oh! Ako kaya, kailan ko kaya mahahanap ang right person ko? Laro, tara, fine dining restaurant na lang tayo. Mukhang wala na to, Pe. Mukhang hindi mo na talaga siya mahahanap. Hindi, eme lang. Malay mo naman, very very soon to, Pe, mahanap mo na ang para sa'yo. Abangan mo na lang ang ating Bridal Expo sa susunod na taon. Baka dun mo na siya makita at yun na ang maging hudyat para ikaw ay ikasal. O, bongga, di ba? Nako, yan nga ang mga kaganapan sa Bridal Expo Baguio 2025. At syempre maraming salamat Sir Jonard Hardenil for making us your media partners. Nako, eto naman, pagkatapos ng kasiyahan na hatid ni Christopher, mapunta naman tayo sa ating mga balita sa Morning Balitaan. July 14, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Muling nagbabala ang LTFRB at LTO na huhuliin nila ang mga PUVs na lalabag sa kanilang anti-sardinas policy. Layon daw nitong matiyak na komportable at ligtas ang pagsakay ng mga pasahero. Magbabalita Vanessa Bugto. Araw-araw mahabang pila ang binubuno ng 20 anyos na si Lemery makapasok lamang sa kanyang trabaho. Malaking pasakit man ito, wala siyang magawa kundi magtiis sa pila. Sa umaga, siksikan talaga siya kasi pasukan na ng mga students ngayon. So, mahirap talaga siya kapag umaga. Minsan matatagalan ka pa mag-antay kasi marami kang kaagaw sa jeep. Sa gabi naman, depende rin sa oras kasi yung iba uwian ng mga employed, then yung iba naman uwian na rin ng students. Pero mga around 10, ganun. Well, hindi naman siya ganun kasiksikan sa jeep.
Pero ngayong tag-ulan, tila dobleng pasakit ang pagbuhos ng ulan habang nakatayong nakapila habang naghihintay ng masasakyan. Kaya naman kung minsan, ayos na raw kahit siksikan sila sa loob ng jeep, makasakay lang. Kasi minsan kahit sa taxi wala rin mapara eh. Then syempre yung taxi din usually namimili din kasi kung yung iba ayaw kasi ng Trinidad eh, ganun. Kaya yung iba around Baguio lang, ganun po siya. Bagamat malaking tulong ito para makasakay ang mga pasahero, ipinagbabawal naman ito ng LTFRB sa ilalim ng Republic Act 4136 Article 3 Section 32 o ang Land Transportation and Traffic Code. Layon ng anti-sardinas policy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na iwasan ang siksikan sa loob ng mga pampasaherong sasakyan. Sa observation naman natin, may nakatayo pero hindi naman sila nagpapatayo ng masyadong marami. Kasi base doon sa guideline na mayroong standing area, pwede talagang magsakay. Umaabot yan ng 8 hanggang 10, depende doon sa haba ng modern unit na class 2, pwedeng tumayo doon sa gitna yung mga pasaheros. Alinsunod din ito sa pagbabawal ng overloading na nakapaloob sa prangkisa at sa standard seating capacity ng mga PUVs. Doon sa loob mismo ng PUJ, nakalagay doon sa marking doon sa magkabila dito sa may malapit sa ulo, ilan ba yung passenger capacity. Kung ang nakalagay doon ay halimbawa 23, ibig sabihin bawasan mo yung 3, doon yung nandun sa harap yon, yung driver sa 2 passenger. So ibig sabihin sa likod nun, 10-10. So dapat 10 lang yung nakaupo doon. Ayon sa LTFRB, 12 hanggang 32 lamang ang sakay ng isang traditional jeepney at modern jeep depende sa kapasidad ng mga ito. 9 hanggang 12 naman ang limit ng mga AUV, regular at extended van. 50 naman kapag mga pampublikong bus. Ang mga driver o operator na lalabag dito ay pagmumultahin ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso at posibleng suspensyon ng prangkisa. Pero problema kung minsan ng ilang tsuper ang mga mapipilit na pasahero. Kung maluwag sa loob, pwede. Yung mga malilit na tao, yan, pwede. Yung mga 10 ginagawang 10 o mga yung 9 ginagawang 10-10. Partikular na imomonitor ng LTFRB ang mga ruta kung saan madalas ang overloading, gaya ng mga ruta sa urban areas, school zones at terminals. Ayon sa ahensyang pagsunod sa kapasidad ng mga sasakyan ay hindi lamang obligasyon kundi bahagi rin ng responsableng pagbibiyahe. Dagdag pa ng LTFRB, bukod sa hindi raw ito komportable, maaari rin daw itong mauwi sa aksidente dahil sa hindi balanseng bigat. Kasabay nito, pinapaalalahanan din ng LTFRB ang mga commuter na iwasang sumakay sa mga overloaded na PUV at agad na i-report sa kanilang hotline ang mga lumalabag sa patakaran. Sa pagpapatupad ng sardinas policy, umaasa ang LTFRB na hindi lang kaligtasan kundi maging ang dignidad ng bawat pasahero ang mapapanatili sa kanilang bawat biyahe. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa mga motorista dyan, higpitan nyo na ang inyong mga sinturon dahil halos 2 pisong dagdag singil naman ang ipapatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Narito ang report. Dating cook sa isang restaurant sa Baguio City si John. Pero dahil sa baba ng sahod, nagtrabaho siyang jeepney driver. Bagamat mas malaki ng kaunti ang kita niya ngayon, hindi pa rin daw ito sapat para suportahan ang kanyang mag-iina. Mababa na ang sweldo sa ang minimum natin, ma'am. Kaya hindi na kasya, kaya naghanap ako ng iba. Kung makasya, pinipilit. Ang jeepney driver naman na si Tatay Boots, walang katapusang pagtitipid na lang ang ginagawa, mapagtapos lang ang bunso nito sa kolehiyo. Maswerte na kapag nakapag-uwi ka ng 400 ngayon kasi mahina ang biyahe namin ngayon. Kulang ah. Bakit po? 400 na nga lang kung minsan wala pa. Pero mukhang masasagad na naman daw ang kanilang pasensya sa nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo sa darating na July 15. Matapos ang 2 linggong rollback, nakaambang tumaas ng halos 1 piso ang presyo ng produktong petrolyo. Piso at 30 hanggang 50 sentimo ang posibleng itataas sa presyo ng gasolina. 80 hanggang piso naman ang dagdag singil sa kerosene at diesel. Wala namang pagbabago, tatas ng malaking tatas. Malit lang naman ang ipinababa. Niloloko lang nilang bahasang Pilipino niyan. Pahirap na naman sa aming mga driver. Bakit po?
tataas na naman ang crudo. Hihina na naman ang kita. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng singil sa produktong petrolyo ay bunsod ng pagbaba ng produksyon ng langis sa Estados Unidos at pag-atake ng rebeldeng Houthi sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. Ito ang unang beses na tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong buwan ng Hulyo. Angel Arquero, RNG News. Ipinamalas ng 4 na estudyante sa Baguio City ang kanilang katapatan matapos isaolin nila ang napulot nilang wallet na naglalaman ng 98,000 pesos. May-ari nito, labis ang pasasalamat dahil pinag-ipunan niya raw ang nasabing pera. May kwento si Lady Lee Marbas. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi na raw napupulot ang pera. Pero ang 4 na mga grade 10 student na sina Zyper, Simon, Janren at Warren, literal na nakapulot ng pera. Ito'y matapos makapulot sila ng wallet sa isang parking lot sa Lower Magsaysay, Baguio City noong Lunes, June 30. Nandun na kami sa parkingan nang may may naapakan yung kasama namin na wallet daw. Tapos kinuha niya. Noong una, hindi nila alam kung saan nila ito isasauli. Pero dahil kinakailangan nilang bumalik agad sa paaralan, hinawakan muna nila ang wallet na naglalaman ng 98,000 pesos. Kaya napagdesisyonan ba namin na iuwi muna. Tapos pumunta muna kami dito sa school. Tapos nagklase pa po kami. Tapos nung hapon po ng pagkatapos ng klase namin, magtataksi na po sana kami na pupunta sa Station 2 sa Camdas. Ang nasabing wallet ipinagbigay alam nila sa kanilang guro. Tumulong naman ang kanilang guro para maipasakamay ito sa mga pulis. Pero ni minsan daw, hindi nila naisip itago at gamitin ang laman ng wallet. Kasi naisip din po kasi namin na malaki-laking pera at baka pinaghirapan din po ng may-ari kasi yun. Kinahaponan din na ipasakamay ng mga bata ang wallet sa police station at personal nila itong iniabot kay Hombre Bueno na isang massage therapist. Ayon sa BCPO, ang nasabing pera ay pinag-ipunan ng may-ari nito at ide-deposit sana ito sa bangko nang mahulog niya ito. Labis naman ang pasasalamat nito sa mga bata. Hanga naman dito ang kanilang advisor. Anya, likas na masunurin at mabait ang mga estudyante sa klase. Tularan nila ang magandang ginawa ng mga grade 10 students at iwasan ang mga hindi. At i-apply ang mga natututunan nila sa ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Emosyonal naman ang magulang ni Janren na si Leopoldo. Ito'y dahil na naig pa rin ang katapatan ng kanyang anak. Sobrang natas din ako, naiyak din ako na hindi ko na akalain na kasi namumblema siya ng cellphone niya kasi nahulog. Buti nga hindi niya naisip na gano'n, na i-keep yung mga gano'n amount ng pera. Siyempre, laking nakikinig din sa mga mensahe ng mga pastor. Siguro na mali yung mga ganyan na angkinin yung hindi pagmamayari, kaya gano'n. Yan ang patunay na mataas ang tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan dahil of all people, ang naisip nila na pagbalikan or pagsurenderan yung pera na yun is sa pulis. So, that is the effect ng magandang relasyon ng mamamayan at mga kapulisan. Ang katapatan ng mga bata ay binigyang pagkilala ng Baguio City Police Office sa Monday flag raising ceremony ng kanilang paaralan noong July 7. Ang kwento nila Zyper, Simon, Janren at Warren ay inspirasyon para sa iba na gumawa pa rin ng tama kahit walang nakakakita. Lady Lee Marbas, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge.
Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of PGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik
Chikang Morning Balitaktakan! Super happy dahil kumukhang kakain yata tayo ngayon. Oo nga. Ito talagang inaabangan ko everyday. Pero mamaya na natin malalaman kung ano ba itong kakainin natin. Dahil pause muna tayo sa mga serious na usapan at alamin naman natin na yung kahulugan ng kalikasan sa lente ng isang kabataan. Ako, dito lang yan sa Gen Z's. Sa makabagong panahon, namumukadtangi ang bagong henerasyon. Mga kabataang hinubog ng teknolohiya at We're standing as who you are in this advocacy. Sila ay mga binhi ng pagbabago, sumisibol sa gitna ng mabilis na pag-ikot ng mundo. Ang kabataan ay hindi lang tagasunod ng nakaraan. Sila rin ay lumilikha ng mas magandang kinabukasan. Magandang umaga mga ka-MB. Ako nga pala si Yvonne May Peralta mula sa Team SU South La Union Campus. At ngayon, samahan niyo ako sa pagtuklas sa bagong kahulugan ng kabataan sa lente ng kalikasan. Dito sa Gen Z's! Marami ang nagsasabing hindi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, lalo na pag-usaping kalikasan. Ngunit, nasa kanila ang hinaharap. Kung walang kikilos, paano mas magiging luntian ang mundo? Sino ang mangunguna sa pagbabago kung hindi mga kabataan mismo? Initiator na maging active dito. Sa kanilang sigla at tapang, sila ang magiging tagapagligtas ng kalikasan. Sa pamamagitan ng isang organisasyon, pinagbubuklod ang bawat kabataan tungo sa iisang misyon. Ang lupon ng mga individual na nangangalaga ng kalikasan o mas kilala bilang LINK, isang samahan na naglalayong gawing aktibo ang mga kabataan sa pangangalaga at pagpapahalaga sa kalikasan. Mula sa simpleng research study, nahubog ang organisasyon upang bigyang pansin ang kontemporaryong problema sa kalikasan. Sa matagal na panahon, ang samahan ay nagsilbing tahanan ng mga pusong may luntiang adhikain para sa kalikasan. Our vision in LINK is to really build a community of young Greens. Kasi ngayon, naniniwala tayo sa kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero binago namin yan. Naniniwala na kami sa kasabihang ngayon na ang kabataan ay dapat naaasahan na ng ating bayan. At hindi lamang solely ng ating bayan, lalong-lalo na ng ating kalikasan. Dahil hindi lang naman tayo ang makikinabang, pati ang mga future generations. Ang LINK ay nagsisilbing tagahulma ng mga kabataan para sa berdeng kapaligiran. Gaya na lamang ni Philip Posas, isang miyembro ng LINK na may pusong nakatuon sa pamumuno at pangangalaga sa kalikasan. Nung high school ako, senior high, nagkaroon ng proyekto ng pagpapalawig ng mga lectures about environmental activism ang lupon ng mga individual na nangangalaga ng kalikasan at isang mga paaralan namin sa mga napuntahan nila. And then after that, ni-introduce sa akin na meron palang isang organisasyon na youth-led na kung saan pinapakilos nila or minomobilize nila ang kabataan nang sa ganun gamiting mga volunteers for mass mobilization ng kabataan sa aspeto ng environment. At from that, parang I got inspired na parang gusto ko rin the future maging tagapagsalita ng ganitong mga advokasya. And hindi nga siya nalalayo sa kasalukuyan. And right now, I can say that 5 years has gone and still I'm part of the community of Young Greens. Pinapatibay ng iba't ibang aktibidad na inorganisa ng LINK ang misyon para sa kalikasan. Ipinapakita ng aktibidad na ito na ang mga isyong kinakaharap natin ngayon ay nagbibigay diin sa mga makabagong problema sa kalikasan na nangangailangan din ng makabago at sustainableng solusyon. So here at LINK, meron tayong 5 committees, namely for white, AN atmosphere, and then for red, disaster and risk reduction management. We have brown, solid waste management naman, green for forestry, and then lastly, blue for marine ecosystem naman. Sa blue, nagkakonduct tayo ng Lingkod Dalampasigan. So isa yun sa mga flagship activities ng LINK. And then sa green naman, Seeds of Hope, wherein nagkakonduct din tayo ng series of activities, tree planting activities, and then tree parenting, and then monitoring and evaluation naman. And then sa ating white naman, we have Takbo para sa kalikasan, where capacitate tayo ng different agencies, different schools, and other groups or organization para
for run for a cause. And then for ano naman, brown, we have sustainable palengke and sustainable kusina. Yung ginagawa namin yun para to spread awareness on how to properly manage yung ating mga solid waste. Bukod sa pangangalaga sa kalikasan, nagkakaroon din ng pagkakataon ang bawat miyembro na makipag-ugnayan at makipagkaibigan sa iba pang mga kasapi. Isang biyaya ang makita ang mga kabataang kumikilos para sa kanilang kapwa kabataan. It's always amazing to see what Link is doing through the leadership of the youth to benefit the youth. Sa kabila ng iba't ibang pananaw, ang kanilang kilos ay patuloy na umaalinaw. Ang bawat hakbang gaano man kaliit ay may malaking epekto sa hinaharap. Tungkulin ng bawat sibol na panatilihin ang isang malinis at masiglang mundo. Kabataan, ikaw na mismo ang pag-asa ng kasalukuyan. Dapat right now, you should mobilize. Dapat hindi tayo nangangarap na yung susunod, ipagpapasunod na nating henerasyon na naman. Sana hindi natapos na tayo sa ganong pag-iisip. Sana magsimula tayo na, kabataan, ngayon na. Dapat meron tayong gigil, meron tayong pagkukusa, inisyatibo na kung saan isinasama natin ang kapwa natin kabataan. Patunay lang ito na kailanman hindi mawawala ang pag-asa sa mga kabataan. Sa kanilang pagkilos at pagkakaisa, nagiging posible ang pagbabago. Palakasin ang kanilang tinig sapagkat sa bawat kabataang may tapang at malasakit, may panibagong bukas na nabubuo. Mula sa sigaw ng kabataang matatag at maaasahan hanggang sa pintig ng mga pusong nagmamalasakit sa kalikasan, muli ako si Yvonne Mirata at ito ang kwento ng mga kabataang hindi lang nangangarap ng pagbabago, kundi sila mismo ang lumilipad. Hanggang sa muli, dito sa Gen Z. Na talaga namang kabataan ay dapat naaasahan ng bayan, lalo na kung ang usapin ay kalikasan. Kaya break time naman tayo at samahan kaming gumawa ng not your typical nachos. Panoorin natin yan dito sa Kuklitan. Ay, ano kayong pwedeng masarap na meriendahin ngayon? Let's undrop your favorite lumpiang gulay into something else. Let's go! Narito ang mga ingredients na kailangan natin. Carrot, sayote, repolyo, tofu, and of course, string beans. Balatan lamang natin ang carrots at hiwain ito ng pahaba. At gaya ng ginawa natin, balatan at alisin lamang ang buto at hiwain ito ng pahaba. Next ay ang ating string beans. Alisin lamang ang magkabilang dulo at hiwain ito ng maliliit. Next ay ang repolyo. Hiwain lamang ito ng may katamtamang sukat. At ang magsisilbing meat natin pero make it budget friendly ay ang tofu. Hiwain lamang ito ng maliliit at pagkatapos ay i-preheat na natin ang ating kawali. At hayaan muna natin itong uminit bago ilagay ang tokwa o tofu. Ngayon dito kahit madurog man yan, okay lang yan dahil magsisilbi lamang itong dressing sa taas ng ating nachos. At syempre, huwag kakalimutan na hugasan ang ating mga gulay para laging safe at healthy. DIY chips, I got you covered. Kumuha lang tayo ng harina, tubig at asin. With low heat, ipirito lamang natin ito until maging brown and crispy siya gaya ng chips. At para sa ating main dish naman, maghiwa lamang ng bawang at sibuyas at igisa ito. At pagluto na ang sibuyas at bawang, maaari nating ilagay ang sayote, carrots at string beans. At pag naigisa na ito ng maayos, maaari na nating ilagay ang ating repolyo. And of course, para maging savory at mabango, maaari tayong maglagay ng oyster sauce, salt, pepper, and MSG. Gisa lamang natin ito ng maayos upang mag-combine ang different flavors.
At kapag luto na ang gulay, maglagay lamang tayo ng kaunting tubig at toyo na pampalasa. At yan, halu-haluin lamang ito at ilagay na natin ang ating toge. Uy, nandiyan ka pala! And after that, ma-enjoy na natin ang easy, affordable, at masustansyang not your typical nachos. Kayo sa studio, gusto niyo ba? Eto na! Punggal, nandito na rin yung platong ginamit dyan. Kaya gagawin na natin yan kasi Totoo yan. nagisa na. Tapos meron na tayong nachos. Tokwa. And then, nachos. nachos. Oh, ito ang deconstructed lumpia. So, una, kailangan mo lang ilagay yung... mga nachos chips. Nachos. Tapos ilagay mo lang yung gulay na ginisa. Mm. Kahapon pa to eh. Hindi, bagong ano yan. Bagong luto. Oo. Pagkatapos natin ilagay yung gulay, tsaka natin lagyan ng toppings na tokwa. Favorite ko tong tokwa talaga kasi very healthy na rin talaga siya. Ako For someone who's on diet. Ay, wow naman. Okay, naka-ready na ako. Ikaw, hindi pa. Let me natatanggal. Dalian mo ang tagal. Ito na mahuhulog na Oo, so we can toast. Wala kang tokwa. Ganyan. 1, 2, toast. Toast talaga. Ang laki ng chips. Wait lang, ngunguyain ko lang. Ang sarap. Ang sarap. Ang dami niyang texture. Gagayahin dun sa bahay ninyo. Don't talk while your mouth is full. Pero trabaho kasi namin, magsalita. Gusto ko yung chips kasi ito homemade din. Gawa ito ni Irvan. Yutap? Ito. Ginawa niya lang yung... Ang sarap. Ang dami niyang texture, kaya ang fun niyang kagat-kagatin. I like it. Ang simple lang. At saka in just 100, magagawa mo na ito lahat. 100? Diba? Good for 2 to 3. Good for 2 to 3 days. Ay, persons pala. Packs yun. Pero ang pinaka-the best dito, ito. Yung chips talaga niya. Yung chips. Ano lang to, harina tsaka salt. Tapos niluto lang siya. Prinito lang siya. Pinirito lang siya. Tapos okay na. Ay, ang sarap. Maingit kayo ha. Kakain lang kami saglit. Wait lang. I cannot. Let's end this. I cannot stop. Totoo. Ang harap. Masarap yung pang merienda. Totoo. Pang baon. Pulutan. Pero pinakamasarap to talaga na pang merienda. Okay to sa mga kids. Totoo, di ba? Hindi fun. Exactly. Since homemade naman yung nachos niya, pwede na rin kayong gumawa tapos lagyan nyo ng iba't ibang kulay para sa mga kids. Totoo. Or hindi naman, bumili ka na lang ng nachos mismo. At saka gawa ka na ng dip. Di ba? Or yung lumpia wrapper mismo, i-wrap mo na lang. I-fry natin. Tapos mo siya ilalaga. Ang harap. Kakaibang blooming day talaga, nakaka-bloom din. Ang ating mga pagkain ako, maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa atin ngayon. Muli nakasama nyo na naman nag-iisang bumpili sa balat ng umaga. Miss Bea. At nakasama na rin ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. Muli pasalamatan naman natin ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong Lat, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Ganon din ang Homebound Furniture Plus Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. They are PhilJeps accredited with free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ganon din ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home-powered by Converge. Thank you very much po. Thank you so much po sa ating lahat. Pero
Pero hindi rin natin makakalimutan kasi kung kanina nga, nabitin tayo sa kanta ni John Ivan. Ngayon, tawagan ulit natin siya para handugan na naman tayo ng kanyang own rendition ng awiting Maging Sino Ka Man. Ayan, dyan kayo sa gitna habang kami ay kumakanta. Once again, John Ivan Josue. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalagang mahal kita maging sino ka mali man ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalagang mahal kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalagang mahal kita maging